Eto finally mga tol, nagbabalik ang Hunter x Hunter Chapter 411 na nga tayo. Bago tayo magsimula, konting recap lang sa nakaraang Chapter 410. Bali nag-yes na nga talaga si Borgsen kay Morena at sumali na nga siya sa Hailey family. At mas nalaman pa nga natin yung Nen ability ni Morena na Contagion, kung saan parang araw itong isang game app na naka-install na ngayon kay Borgsen at ang admin si Morena mga tol, kaya niyang i-monitor yung mga member niya. Malalaman niya yung location, level, kill counts at status ng mga ito. At mawawala nga lang daw ang ability kung sakaling mamatay ang miyembro o di kaya naman si Morena. Meanwhile, si First Prince Benjamin naman nauubusan na nga ng oras dahil sa na-infect nga siya ng biochemical weapon na galing mismo sa kanila. At estimated na 9.5 hours na nga lang bago ito mamatay. Kaya bago yun mangyari, gusto niyang manalo sa Succession War at ilipat nga ang trono sa magiging tagapagmana niya. At nagdeklara na nga siya mga tol ng martial law sa buong barko. Sa mas detalyadong chapter 410, tingnan nyo nga lang yan mga tol sa channel natin. At eto na mga tol, Hunter x Hunter chapter 411. Nagsimula ang chapter mga tol dito sa loob ng Ministry of Justice. Bali day 12 nga yan ang paglalayag ng Black Whale. Nag-uusap yan mga tol ang First Prince na si Benjamin at si Balsal Milko. At sa mga punto nga niyan, nasa katawan ni Balsal Milko ang 9th Prince na si Hulkenberg. Sinasabi dyan na yung funeral procession ng 9th Prince aalis ng 1 PM sa Department of Justice. At darating naman ito sa funeral home ng Tier 1 ng 2 PM. At sa konsiderasyon ng Succession War, dahil sa will ng 9 Prince, hindi na nga raw necessary pa na magpunta ang mga Prince. Dagdag pa ng gwardiya pag na-disband ang private army ng 9 Prince at naitalaga ang mga ito sa Tier 2, babalik na nga raw siya. At dito naglalakad na nga si Balsal Milko mga tol kung saan nasa katawan niya nga si Prinsipe Hulkenberg. At naisip niya nga dyan ang oras nga raw bago ang issuance ng special martial law. Dito naman magkakausap pa rin si Kaiser, Melody at Cacho. Tinanong ni Kaiser kung ano na ba ang kalagayan ng 11 Prince. Sagot ni Cacho, tulog pa nga rin daw ito. Sabi naman ni Melody, expected na nga raw yun at talagang kailangan ng pahinga ni Pugetsu hanggang sa makarecover nga raw ito ng sapat at magising na lamang. Nag-aalala naman si Cacho dahil baka raw mas gumagamit ng enerhiya si Pugetsu pag nandyan siya. Sagot naman ni Melody, wag nga raw ito mag-alala dahil sa mas kailangan nga raw ito ni Pugetsu. At kung mawala nga raw yun si Cacho, baka hindi talaga ito makasurvive. Sabi naman ni Kaiser, suicide man o assassination ng First Prince ang nangyayari kay Prinsipe Hulkenberg. Yung funeral nga raw gagawin para hindi maprovoke yung public. Ang kailangan na nga lang daw nilang gawin hintayin kung ano man ang mangyayari sa funeral procession at in the meantime maghanda nga raw sila. Kat naman dito kay Sarahel mga tol, isa sa mga habnat at guardian ng second Prince Camila. At siya ang guardian ng second Prince na nakatalaga para patayin si Prinsipe Wobble. Dito habang nakaharap sa salamin unti-unti niya nga binago yung itsura niya. Hindi ko sure kung magaling pa talaga siya mag-makeup o party nga yan ng ability niya. At ang kinalabasan nga rito isa na nga siyang magandang babae. Magpapanggap siya bilang isang katulong at sabi nga rito ng lola niya napakagaling na nga raw nitong magpanggap. Sagot naman ni Sarahel mukhang nakakalimutan daw ng matanda na yan daw mismo yung original niyang itsura at yung itsura niya bilang captain ng mga guards maskara lamang. Sagot naman ng lola alam ba raw nito ang meaning ng original. So dahil dyan mga tol parang hindi nga natin masiguro kung ano ba talaga ang tunay na itsura nitong si Sarahel. Dagdag pa ng lola nag-iba nga raw yung sitwasyon dahil sa pagkamatay ng 9 Prince. Kaya nagtanong nga siya kung i-execute pa rin ba raw nila yung plano base sa schedule. At sagot nga ni Sarahel mga tol oo. Dagdag pa niya kailangan raw talaga makahanap sila ng Nen Exorcist para mas makawawa nga raw niya ng mas maaga ang mga kalaban nila. Okay nga raw kung sakaling wala at magdedepende ang approach nila sa kung anong klaseng Nen Exorcist ang hawak ng kalaban. Bali Nen Exorcist kasi mga tol ang pangontra dito sa mga habnat ang mga guardian ni second Prince Camila. Dahil sa sumpa nga yung gagawin nilang pagpatay sa mga prinsipe. By the way, tanong pa nga ng matanda at ang pangalan niya palang mga tol Pukataki. Tinanong niya kung kumusta na ba ang sumpa sa 14th Prince. Ilang araw ba raw ang estimate nito para maisakatuparan? Sagot ni Sarahel kung ang kwartong araw nila magkahiwalay, probably umabot nga raw ng isang buong linggo. Pero pag sinuwerte nga raw sila at binaba ng mga ito ang depensa nila at nakalapit siya, hanggang sa mahawakan niya ito agad niyang sasakalin at papatayin on the spot. At pag dumating raw sa ganung sitwasyon, ang successor niya raw si Kaku. At mula nga dyan naghiwalay na ang dalawa. At kat na nga rito mga tol sa room 1014 sa room nila Kurapika at Prince Wobble. At bali nandiyan na nga ang mga tuturuan ni Kurapika ng Nen. Yan nga yung second training session nila at ang current participant ay 18. At kasali nga dyan mga tol ang nagbabalad kayo na si Sarahel. Sinabi niya ni Kurapika na hahatiin niya nga raw ang mga sumali sa dalawang grupo. Una ang introductory class kung saan guarantee nga ang Nen Awakening within 2 weeks. Ang isa naman ang beginner class kung saan guarantee ang mastery ng
ang 4 major principle within 1 month. Nadagdagan nga raw nila ang bilang ng mga participant at pwede ang mga itong tumawag sa mga prinsipe nila. Nasabi ni Puricom na parang imposible nga raw yung 4 major principle within 1 month, pero kung gagamit nga raw ng isang atake, hindi ito completely impossible. At kung talagang mangyayari daw ito within 1 month, ang mga attend nga raw dyan magiging isa ng full-fledged non-user. At sa military standpoint, hindi na ordinaryong tao ang mga ito. Maaaring gusto raw dagdagan ni Kurapika ang mga marurunong gumamit ng net para mabalanse yung military power. At baka rin daw para mabawasan ang mga bilang ng mga gwardya ng mga prinsipe na kasama nila. At kung ganun daw, mukhang gusto ni Kurapika na mapunta sa isang defensive-oriented strategy ang succession war. Dahil nga naman kung sakaling maraming non-user ang mga prinsipe, talagang mag-iingat nga ang bawat isa sa mga gagawin nilang galaw. Parang palaisipan nga ang nen mga tol at hindi nga pwede ang basta lamang sugod ng sugod. At mula nga dyan, iba't iba ang mga reaksyon ng mga participant na yan ni Kurapika. Nag-aalala lang isang katulong na ito at tinanong niya si Barriente patungkol sa mga nangyayari sa nakaraang lecture. Di ba raw may mga namatay at hindi pa alam kung sino ang may sala? Sagot sa kanya ni Barriente, baka naman daw hindi ito targeted. Pero pag may nakita nga raw ito na babaeng nakamaskara, sabihin nga raw agad sa kanya. Dito naman sabi ng katulong na si Araldia, mas gumanda nga raw yung skin niya. At nawala nga rin daw yung masakit sa balikat niya. Sabi naman ng kasama niyang si Radiolas, tama nga raw ito. Pero mas importante nga raw yung kapangyarihan na kailangan nilang matutunan. Nag-aalala nga rin ang katulong na itong si Rocoli. Pero sabi ng kasama niyang si Yuri, kailangan nga lang daw nilang sumunod sa mga inutos sa kanila. Sabi naman dito ni Habich, gwardiya ng 7 Prince, ang pagdadala pa nga raw ng isang gwardiya dyan, ibig sabihin, ganun talaga kalakas ang nen. Sabi naman ni Satobi, gwardiya din ng 7 Prince, kailangan nga raw nilang tignan ang napakagandang opportunity na ito. Sundalo sila ng Second Queen at kahit sino pang maging hari, mare-recognize sila. Kaya ma-masterman daw nila ang nen o hindi, sigurado na yung future nila. Dagdag naman ni Hubich, tama nga raw ito at mukhang advantage din daw kung makontak nila ang private army ng Second Prince. Pero sa pagtingin nga nila dyan mga tol, si Sarahel nga isang katulong. Pero alam nga nila na isa nga ito sa mga private army ng Second Prince. Naisip dyan ni Sarahel na yung master bedroom ni Prince Wobble malapit at maring makakuha nga raw siya ng bagay na ginamit ng prinsipe ng 5 araw. At kung ganun, may execute niya nga raw yung plano niya. Sabi naman dito ni Tentori, private soldier ng Third Prince. Ang pagdadagdag nga raw ng mga personnel at ang pakikipagsabuatan ng mga ito sa Fifth Prince isang defensive strategy pero makakalikha nga ng chaos at magiging komplikado yung sitwasyon. Tumawag si Tentori sa room nila at mukhang ayaw niya nga na magpadala ang mga ito ng tauhan at gusto niya mas palakasin yung sarili niya kaysa sa mga rival niyang gwardya. Sabi naman ni Maor, gwardya ng Fifth Prince, ang paglabas nga raw ng guardian spirit beast ng prinsipe niya deterrent kay Prinsipe Benjamin. At in the meantime, talagang kailangan niya nga raw mag-training kay Kurapika. At dito sisimulan na nga ni Kurapika mga tol kung saan hinati niya nga ang mga participant. Siyam yung inilagay niya sa introductory at siyam nga rin sa beginner class. Sabi ni Lisula katulong ng 10 Prince, naisip niya na mas okay pa nga raw ang narito kaysa magtrabaho hanggang buto sa ika-6 na reyna. Pero ang sinasabi niya nga dyan sa kasama niya hindi siya sigurado pero baka raw makatulong ito sa reyna. Sabi naman ng kasama niyang si Tunayasta gawin nga raw nila yung makakaya nila. Pero sa isip niya nga dyan, pag nakakuha sila ng kapangyarihan mas matutulungan nila ang 11th Prince at magagawa niya nga rin daw makipaglaban. Sinabi naman ni Satobi kay Gado na kailangan nilang mag-focus sa pag-aaral ng Nen at wag nga raw itong aakto ng siya lamang. Pero sa isip nga ni Gado, ang target nga raw nila ay baby. Magagawa ito ng napakadali at perfect opportunity nga raw ito at guaranteed promotion. Subali dalawa na nga mga tol sa mga yan na tinuturuan ni Kurapika ang nagbabalak na patayin si Prince Wobble. Naisip naman ni Kurapika na kung nandyan sa mga tinuturuan niya yung snake chamber user, yung pumapatay mga tol na may ability silent majority. At kung atakihin nga raw nito ang private army ng Fourth Prince, may maliit na chance nga raw na magsampa ng kaso ang Fourth Prince. Makaharap niya ito at dumalo mismo sa korte. So grabe mga tol, talagang gustong-gusto nga makaharap ni Kurapika si Cherinich. Paano pa kaya kung nalaman niya o nakita niya mismo ang nasa cover page na to? Bali walang duda, si Pyro nga ito mga tol, ang kababata ni Kurapika, ang hawak na ulo nitong si Cherinich. At pag nalaman o nakita nga ni Kurapika mga tol, siguradong ibubuhos niya nga ang lahat, mapatay lamang ang Fourth Prince. Naisip niya nga rin ang naging pagkamatay ni Prinsipe Halkenberg at bali ito nga raw ang unang prinsipe na kinontak niya para mag-establish ng connection at hindi nga raw nila nalaman ang patungkol sa ability na nagdadala ng matinding pagyanig. Siguradong hindi nga raw sakit ang kinamatay nito at maaaring isang araw itong assassination. Ang timing nga raw bago ang trial ng First Prince kaya obvious na walang magiging ebidensya. Pero hesitant nga siyang gamitin ang totoo sa pagkamatay nito dahil sa
baka mag-spark nga raw ito ng matinding chaos mula sa public. Meanwhile, eto naman si Islaka biglang nagtaas ng kamay at may sinabi. Bali bodyguard nga siya mga tol ng third prince, pero sinabi niya nga dyan na sundalo siya ng second queen at gusto niya nga raw sumali sa introductory class. Weird nga para sa marami ang mga sinabi niyang ito mga tol, dahil sa hindi siya dapat guardian ng third prince kung anak siya ng second queen. Dahil ang mga anak ng second queen si Camilla, Tubepa, Lucerus at Halkenberg. Kaya kung ganun maaaring assassin nga ito at hindi niya talaga balak protekta ng third prince na si Sangley. At ang gusto niya nga talaga mga tol ang sabihin sa kanila ni Kurapika ang impormasyon patungkol sa Nen na talaga namang makakaapekto dito sa succession war. Pero mula nga dyan mga tol in-announce mismo ni Kurapika ang patungkol sa impormasyon ng Nen na talaga namang makakaapekto dito sa succession war. Sinabi niya nga na talagang insane o nakakahibang ang succession war dahil ang tanging makakaligtas lamang ang siyang magmamana ng trono. Pero ang tanong bakit nga raw ganon? Yun nga raw para sa prosperity ng bansa ng Kakin, para magpatuloy ang hari na makapamuno sa billion citizen nito. Ang Nen abilities nga raw patuloy na nagbibigay ng success sa outcome ng bansa ng Kakin at dun nga raw mismo talaga nakasalalay ang lahat. At dyan niya na nga binanggit ang Bowsen limitation. Sa pag-utilize nga raw ng Nen abilities at sa pag-maximize ng capability through Bowsen limitation mas magiging malakas nga raw ang leadership ng susunod na hari. Mas magiging solid track ang prosperity ng bansa at ganun nga raw talaga kalakas ang kapangyarihan ng Nen. Dagdag pa ni Kurapika ano ba raw ang Bowsen limitation? Bali yun nga raw yung principle para makakuha ng mas malakas na kapangyarihan kung maglalagay ka nga ng mas matinding restriction o dadaan sa mas mahirap na risk. At ang akto nga raw ng pagsasakripisyo ng sariling bloodline talagang nagbibigay ng matinding risk sa succession war. Ang restriction naman o ang resolve ang enshrinement o offering. So basically mga tol, yung ritual, yung rules at yung mangyayaring mga pagkamatay siyang Bowsen limitation nga para magpatuloy ang bansa ng Kakin. Mas magiging matibay at mas magiging malakas ang susunod na hari dahil sa mga restriction at risk na mangyayari sa succession war. Dagdag pa nga ni Kurapika ito yung apat na mga bagay na kailangang matupad sa succession war na ito. Una ang pray to God, ang pananalangin na magkaroon ng national prosperity. At bali yan nga yung vows. Ang sunod naman ang offering to God, ang pagbibigay ng buhay o dugo ng mga relatives, at yan nga yung proof of resolve. Ang sunod ang confronting souls and spirit, ang pagkuha sa mga namatay sa succession war at ang paglalagay nito sa dalawang lokasyon para makagawa ng aura field. At ang panghuli naman ang unity of government and ritual of politics, kung saan ang paggamit ng nakuhang kapangyarihan sa succession war at pamunuan nga gamit yun ang bansa ng Kakin. At yung mga restriction nga raw na yan ang siyang crucial information sa magiging outcome ng succession war na to. Ang journey nga raw nila papunta sa Dark Continent aabot ng 2 buwan. 12 days na nga ang nakakalipas, kaya mahigit 1.5 buwan na nga lang ang natitira. At pagdating nga mismo nila doon na i-announce ng hari ang prinsipe na siyang magiging susunod na hari ng Kakin. At wala nga raw duda, ang voyage nga raw na ito ang deadline ng succession war. At pag nangyari nga raw na dumating yung deadline at hindi natapos ang succession war, pag hindi iisa na lamang na prinsipe ang natira, ang pamilya nga raw ng Huiguro babagsak sa trono. At dyan na nga makikita natin mga tol ang hindi makapaniwalang reaksyon ng lahat sa mga pinagsasabi ni Kurapika. Bilang isang napakagaling na user mga tol, siguradong tama nga ang mga sinabing ito ni Kurapika. At dito nagtanong si Tentori kung regime change ba raw yung mangyayari. Sagot naman ni Kurapika, ang outcome nga raw na yun hindi maiiwasan. Tanong naman ni Maor mas matindi daw yung risk kung lahat mamamatay. Kaya bakit daw tingin ni Kurapika collapse lamang yung mangyayari at hindi total annihilation? Sagot ni Kurapika, ang nation dapat isa lamang ang makasurvive. At ang contract nga raw ng pagbubuwis ng mga buhay na-establish na. Kaya hindi na nga raw kasama sa restriction yung ibang mga nangyayari, but rather coercion o wala nga talaga silang choice. At dito pinapaliwanag nga na parang nagkaroon ng option para hindi tapusin ang succession war. At may freedom nga para makaligtas ang ilang mga prinsipe. At bali pag-asa nga ito para sa mga prinsipeng nasa mababa ang posisyon. Ang risk nga raw ng pagbagsak ng rulers ng Kakin Empire nakatago sa time limit ang paglalayag ng Black Whale. At yan nga pinapakita ang bungo na merong oras na natitira sa paglalayag ng barkong ito. At naisip dito ni Purikov na talaga bang sinasabi yan ni Kurapika. At parang ibig sabihin daw nito yari sila pag hindi nila napatay agad ang mga nasa mababang prinsipe. So kung tama talaga mga tol ang mga sinabi ni Kurapika, napakalaki yung chance na bumagsak nga ang Kakin Empire. Dahil possible talaga na hindi isang prinsipe lamang ang matira sa succession war. May mga
prinsipe na parang imposible nga mapatay tulad ni Camila na nabubuhay nga muli matapos siyang patayin. Si Mariam naman na alam natin na itinago na nga ng Nenbis niya mismo. At dito sa huli mga tol, ang matindi pang announcement ni Kurapika ang 14th Prince na si Wobble daw hindi kwalipikado para makasali sa Succession War. At syempre biglang bigla ang lahat sa mga sinabing niya ni Kurapika mga tol. At dito pinapakita si Queen Oito na parang tulala nga siya at may matindi nga siyang iniisip. So totoo kaya ang mga sinabing ito ni Kurapika mga tol patungkol kay Prinsipe Wobble? Totoo kaya na hindi talaga ito kwalipikado sa Succession War? Maalala natin na merong mga anak si Bayonetero mga tol na nagkalat nga sa Kakin Empire. Paano kung isa nga kaya si Prinsipe Wobble sa mga ito? At bukod dun hanggang sa ngayon hindi pa nga nagpapakita ang Nenbis ng 14th Prince. Kaya posible nga kaya talaga na hindi siya kasali sa Succession War. Well, maalala natin mga tol na ang third prince na si Sangley hindi rin biological na anak ng hari. Anak nga siya ng head ng Siyo family mafia na si Ongyor Longbao. Pero etong si Sangley mga tol meron ngang Nenbis kaya siguradong kasali nga siya. Paano kung nagsinungaling lang mga tol si Kurapika patungkol kay Prinsipe Wobble? At yun nga para iligtas ito sa kapahamakan at hindi na nga ito targetin pa. Hindi nga natin masiguro pero malalaman din natin yan mga tol sa pagpapatuloy ng kwento. Bali hanggang dito nga lang ang video natin mga tol. Syempre kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!